Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. Sa video na to, maglalaro tayo or magi-game test tayo dito sa Poco X6 5G. Maganda kaya to for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito ko lang yung quick specification. Si Poco X6 5G sa OS out of the box, saka Android 13 siya with MIUI 14. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 chipset na 4nm. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz, and sa GPU naka Adreno 710 siya. Yung variant na i-game test natin is yung 12GB of RAM and 512GB of internal storage. At pagdating naman sa battery, meron tayong 5,100 mAh non-removable battery na support ang 67W fast charging. So, apat na games ang ating iti-test: ML, Genshin, COD, and Firelight 84. So, first na lalaroin natin is ML at itong ating settings. So, HD mode naka-on, refresh rate super, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre, naka-full download na resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, napakaganda ng performance dyan ni Poco X6 5G. Super smooth siya mga ka-J-Vlog, at yan, tingnan nyo, nakaset siya sa ultra graphics. Solid, ang ganda ng performance niya. Wala tayong experience sa any frame drops habang naglalaro dito sa Poco X6 5G. Super smooth sa ML, kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na maganda, sobrang ganda ng performance sa ML, consider nyo na ang Poco X6 5G. So next naman is COD. So ito yung settings natin both sa Battle Royale and multiplayer. So pag select natin sa max yan, ayan, frame rate max and graphics high. So pagdating sa Battle Royale, tingnan nyo naman, napaka-smooth din ang performance dyan ni Poco X6 5G. Wala tayong experience sa any frame drops habang naglalaro. Ganda ng movement, naka-ultra refresh rate, naka-max refresh rate pala. So yon, super playable ang COD Battle Royale dito sa Poco X6 5G. So yun, pagdating sa COD multiplayer, syempre mas maganda yung performance niya. Ayan, super smooth yung movement, nakaka-battle tayo na mabuti dito. And sobrang solid, ang ganda ng graphics, very detailed siya. So next naman is Firelight 84. So graphics extreme, frame rate extreme, at resolution high. So pagdating sa Firelight 84, ayan, nasa extreme graphics tayo. Pero yun, may frame drop from time to time mga ka-J-Vlog pag sinet natin sa extreme graphics.
Pero solid pag sinet nyo sa extreme graphics, very detailed, oh. Ang ganda, pero yun, nagpe-frame drop siya sa ganitong settings, kaya suggest ko sa inyo, sa graphics lang, babaan nyo na lang yung graphics niya ng konti para mas maganda pa performance niya. So yun, playable naman ang Firelight 84 dito sa Poco X6 5G. So next is Genshin Impact. Set natin yung settings niya. So graphics natin muna, try natin sa highest. 60 FPS. At ilaw lang natin yung motion blur. So makikita nyo, playable siya mga J-Vlog. May mga slight frame drops, pero yun, ito nyo, nakakaya niya naman. Siyempre, powerful din yung Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 chipset. Nakakaya niya naman yung Genshin Impact mga J-Vlog. Ganda ng graphics, nakaset sa high settings, kaya ganito kapulido yung graphics niya. Tapos malaking tulong pa yung AMOLED display niya mga J-Vlog. So yun, playable na playable siya. Ganito na lang set natin, naka low light motion blur. At tingnan nyo naman na maganda rin naman ang performance niya. May mga few frame drops pero manageable siya. So yun mga J-Vlog, yung game test natin dito sa Poco X6 5G. So ito nga yung bagong mid-range smartphone ngayon ni Poco na ma-offer sa atin yung early 2024. Solid, malakas din yung Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 chipset. Kung focus nyo talaga ay gaming, go for the 12GB 512GB variant. Panigurado mas magiging sulit at matutuwa kayo sa performance or sa storage na ma-offer ng smartphone na to. Napakalaki mga ka-J-Vlog, 512GB. Yan talaga yung perfect for gaming, yung ganyang RAM at ROM. Buti na lang in-offer na ni Poco yan sa X6 5G nila. So kahit nasa non-pro ay in-offer nila yung ganyang malaking variant. Ang laki na, marami na kayo malalagay na mga malulupit na games dito. At kung makikita nyo naman, lahat ng tinest nating games ay playable na playable dito sa Poco X6 5G. Even Genshin Impact, nakaya niya naman po yan ng walang kahirap-hirap. Meron mga slight frame drops pero manageable siya. So yun, syempre definitely maganda rin siya i-recommend as a gaming smartphone ngayon 2024 sa mid-range segment. Sa kanyang presyo na almost 18,000 pesos, I think okay naman siya dahil 12GB 512 na, AMOLED display pa, fast charging, mataas pa yung battery, 5,100 mAh, at of course yung kanyang build quality dahil napakagaan, solid po, okay na okay siya for gaming. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin sa Poco X6 5G. At kung interesado kayo dito sa smartphone na to, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description.